didisiplinahin ko to. Mamili ka, lalayas ka o bubugin kita. Ayaw mo umalis, tumayo ka dito. Tanggalin mo yung salamin mo. Hindi ka nabibigyan kasi ng isa. Putang ina mo! Putang ina mo, ha? Gago ka? Napakalandi mong putang ina mo, wala kang respeto! Hahayaan kita matulog ka, may kasama kang iba? Pinagbigyan kayo ha, sunod-sunod ha! Kailangan sa'yo black eye! Pinagsinungaling mo sila! Gusto mo maglihim yung mga yan? Gusto mo? Gusto mo? Ha? Gusto mo naman sila ganon? Gusto mo butas agad dyan? Sa edad mo? Tangina pa eh! Pinoprotektahan ka namin, pinababayaan mo yung sarili mo. Wala kang respeto eh. Di ka nag-iisip? Ha? Di ka nag-iisip? Sana ka walang magulang? Maglipin ka na lang ulit. Lason ka. Lason yan, yung ganyang ugali. Anong role ulit dito? Anong role mo? Ate ka! Ha? Ate ka! Tandaan mo yan! May isa ka bang role dito? Ano? Ano? Hindi mo alam? Hindi! Nakalimutan mo! Anak kita! Anak kita! Putang ina mo! Kaya pag may nangyari sa'yo, sasabihin mo! Magtanda ka, putang ina! Pag may nangyari sa'yo, kami unang pakamatay para sa'yo! Naiintindihan mo? Hindi ka magsisinungaling, hindi ka maglilihim! Opo. May part sa akin na naawa ako sa kanya. Mahal na mahal ka namin dito. Hindi ko na ako nasasaktan kayo, pero kasi sumusobra na. Kailangan ko magtanda eh. Mahal mo naman sarili mo, eh. Mahal na mahal ka namin dito. Magkanyang ka. Alam mo, ginagawa mo yung best mo. Hindi ibig sabihin na napagalitan ka, na nabura na lahat ng mga tamang ginawa mo. I know you're doing your best, anak. Pero, paano yun? Paano tayo gagera? Paano tayo lalaban sa gera kung hindi kita kakampi? Ang pinaglalaban natin, ikaw, hindi kita kakampi, hindi umahal sa sarili mo. Paano yun? Sabi kita, pe, isa ba nagmamahal sa'yo dito? Oh. It's okay. Alam mo yung tapay. Tapay is bad. Follow ni mami mo. Tapay is kulit. Okay na di tapay. Nung time na yan, halo-halo yung nararamdaman ko kasi syempre, may part sa akin na naawa ako sa kanya kasi baby pa siya, mas nakakababata ko siyang kapatid and nakakaawa naman yung nakikita ko na umiiyak siya, nasasaktan siya. Pero may part din na deserve niya yung nangyari sa kanya kasi ako, bilang ate niya, may pagkukulang din ako sa pandidisiplina sa kanya at lalo na ngayong bagong panganak ako, iniiwasan ko talagang ma-stress ako ng sobra at baka mamaya kung anong magawa ko din sa kanya dahil ako wala rin naman akong idea sa pagiging ate pa sa kanya dahil matagal kami hindi nagkasama. Kaya feeling ko naman deserve niya yung nangyari sa kanya kasi nga hindi man ako yung nandidisiplina sa kanya, meron siyang nanay talaga na tumatayo para maitama yung mga mali niyang ginagawa. Na-tolerate ko rin kasi siya eh. At saka ilang taon ng buhay niya, ganun na talaga yung nakasanayan niya. Kaya feeling ko, deserve niya yun na madisiplina ng maayos para maayos din yung buhay niya. Yung pag-iisip niya. Okay? Yakapin mo na yung ate mo. Salamat po, sorry pumilit sa akin. Siya tuloy